Let us read the Word of God for today, Galatians chapter 5, verse 22 up to verse 23. Sabay-sabay po natin basahin. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Yan po ang salita po ng ating Diyos sa araw po na ito. Pakisabi po, fruit of the Spirit. This is not referring to a human spirit kasi may spirit eh. This is not also referring to unclean spirit. Pero kung papansinin niyo po, capital letter S po ang ginamit ng Bible. Pag capital letter S, it refers to the Spirit of God. Pakisabi po, Spirit of God. Holy Spirit. So itong fruit of the Spirit nito, fruit ito ng Holy Spirit. Well, pag sinabing fruit, pakisabi po, fruit. Pag sinabing fruit, it means the result or genuine evidence that the Holy Spirit is with you. It is with us. Pag sinabing fruit, ito po ay resulta. Ito ay bunga, pagpapakita na ang banal na Espiritu ay sumasayo. Nasusundan? Hindi ito para bang kinakailangan pipilitin mo magkaroon ng joy, peace. Hindi mo ito kinakailangan pilitin, kundi once na tinanggap mo si Jesus Christ ng totoo sa puso mo bilang Panginoon at tagapagligtas, the Holy Spirit will automatically dwell inside your heart, inside your mind, and even your body. Kaya nga ang body natin, ginagawa niyang tahanan, ginagawa niyang templo, ginagawa niyang sisidlan. Kaya ang effect, ang byproduct ng pananahan ng banal na Espiritu sa atin, nagkakaroon tayo ng love, joy, peace, the fruit of the Spirit. At ang Diyos po sa araw nito ang magpala ng kanyang pong mga salita. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po ngayon ay makakaupo na po sa presensya ng ating Diyos. Minsan po, nakapokus masyado ang mga Bible teacher, ang mga nag-i-interpret ng Bible, nakapokus masyado sa gift of the Holy Spirit. Kasi yung gift parang nandyan yung power. Ano ba yung mga gifts of the Holy Spirit? Kasama dyan yung mga speaking in tongue, prophecy, gift of healing, discerning spirit. Minsan, ang mga nag-i-interpret ng Biblia, nakapokus tayo masyado sa mga gifts, sa power. Kasi po, ang fruit of the Holy Spirit hindi pwedeng gayahin ng kaaway. Pero itong mga gifts, minsan nagagaya yan. Nagagaya yan. Maniwala ka. Even speaking in tongue, yung pagsasalita sa iba't ibang wika, meron pong galing sa Diyos. Pero kaya pong gayahin niya ng dyablo. Maniwala po kayo. May na-encounter po kaming ganyan. Ilang araw na hindi kumakain, na-depressed, tinamaan ng depression, at ipinatawag kami na ito daw ay inaalihan ng masamang spirito at magugulat ka, nag-i-speaking in tongue. So, ang focus natin ay hindi masyado sa power, sa gift. Kasi ang gift, nagagaya yan ng kaaway. Pero yung fruit of the Spirit, yung love, joy, peace, hindi yung pwedeng gayahin ng kaaway yan. Nakakita na ho ba kayo ng dyablo na nagmamahal ng unconditional? Wala pong ganun. Galing lang po yan sa Diyos. Amen. Sa akin nga po, para i-confirm na yung tao ay talagang masasabi mo, totoo na ang gift na meron siya,
galing sa Diyos, ang una kong tinitignan, the fruit of the Spirit. Kasi sabi ni Jesus, by their fruit, you shall know them. Amen. Kapag may magaling mag-preach, may magaling mangaral, magaling mag-prophesy, nagpapagaling ng mga may sakit, para malaman mo kung talagang galing siya sa Diyos, galing siya sa Panginoon, wag mo siyang tignan sa power, sa skill, wag mo tignan sa anointing, wag mo tignan sa gift na kumikilo sa Kanya, tignan mo sa fruit. Tignan mo sa fruit of the Spirit. Nasusundan po natin, tignan mo yung katabi mo sa oras na ito. Sabihin mo sa kanya, kamusta ka kapatid? Kamusta ang fruit of the Spirit na meron ka ngayon? Amen. Marami magpapakilalang Christian. Minsan kung ikaw ay dalaga, wala kang boyfriend, single ka, minsan may manliligaw sa'yo, magpapakilala na, uy, Christian din ako eh. So para malaman mo na he is really a Christian, a genuine Christian, huwag mo tignan sa church. Saan ka ba nag-church? Huwag mo tignan doon. Huwag mo tignan sa t-shirt. Uy, t-shirt, oh, Christian t-shirt. Pwedeng gayahin yon. Tignan mo sa fruit of the Spirit. Amen. Sino po dito may fruit of the Spirit? Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa araw po na ito, pag-uusapan natin ang another fruit of the Spirit, ay yung tinatawag na joy from the Holy Spirit. Napaganda po nito. Sino po dito ang gusto niya maging masaya siya? Who wants to be happy? Please raise up your hand. Lahat ng gustong maging masaya sa buhay, ano man ang kalagayan mo sa buhay, taas ang kamay! Ayun. Di po ba? Normal po yan. Normal sa tao yung gusto nating maging masaya. Yung pong ayaw maging masaya dyan, ipapacheck na natin yan. Baka may something. Pagiging normal po sa isang tao, yung gusto nating maging masaya. Bakit gusto mo magkapera? Bakit gusto ng tao gustong yumaman, gustong magkapera ng marami? Kasi gusto niyang maging masaya. Bakit yung tao gusto niyang magkaasawa? Bakit siya nagpe-pray na, Lord, sana maranasan ko yung kasal. Maranasan ko na magkaroon din ako ng soulmate. Bakit? Because they want to be happy. Tama? Ngayon po, sino po dito yung mga married na pwedeng magsabi masaya siya? Taas ang kamay. Married people. Ayan, so singles, bachelors, doon sa mga gusto mag-asawa, tanungin nyo ngayon yung mga may asawa dyan. Kung masaya ba ang buhay may asawa. At naniniwala po ako, masayang-masaya po sila sa Panginoon. Ako po ay 27 years happily married, kung hindi po ako nagkakamali. Hindi dahil sa kami ni Ate Chris ang pinagtagpo ng Panginoon, kundi ang pinakadahilan ang Diyos, ang Panginoon, ay sumasa amin. Ganon din po sa bawat mag-asawa na nandito ngayon. Masaya po tayo dahil nasa atin ang Panginoon. Kasi kung wala si Lord, malamang, sa malamang, maaring laging gulo, laging away, laging pataasan ng pride, maaring nawasak ng aming pamilya, at masaya tayo dahil nasa Panginoon tayo. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Kung gusto mo maging masaya, gusto kong sabihin sa iyo, hindi po masama yan kasi the Lord wants you to be happy. Pakisabi nga sa katabi mo, the Lord wants you to be happy. God wants you to be joyful. Gusto ng Panginoon maging masaya ka. Huwag kang malungkot, kapatid. Nais ng Diyos na maging masaya ka. Bakit? Kasi mismo ang Diyos po natin, He is a happy God. I-research po nyo. Mag-research po kayo. Ang Diyos ba ay masayahin? Lalabas po ang maraming talata sa Biblia na ang Diyos po natin
ay totoong masayahin. Kung ang Panginoon po natin ay masayahin, hindi po siya Diyos na boring, hindi po siya Diyos na laging galit, hindi po siya Diyos na nakasimangot, siya po ay Diyos na masayahin. Sino pong naniniwala na ang Diyos po natin masayahin? He is a happy God. Bigyan ko lang po kayo ng isang verse. Ano pong sabi ng 1 Timothy 1:11? According to the glorious gospel of the blessed God, which was committed to my trust. Pakisabi po, blessed God. The Greek word for blessed is, pakisabi po, Makarios. Makarios, which mean happy, fortunate, or favored. So, blessed God means happy God, a joyful God. Amen. Kung ang Diyos na masayahin ay sumasayo, sumasa puso mo, nananahan sa puso mo yung Diyos na masayahin, hindi ba dapat ikaw na pinapanahanan ng Panginoon, nakikita yung kasiyahan sa iyo? Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, huwag kang sumimangot. Huwag kang malungkot. Ang Diyos na sumasayo, ang Espiritu ng Diyos na sumasayo, ay Diyos na masayahin. Amen. At kung masaya ka, sabihin mo sa katabi mo, palakpakan natin ang Panginoon. Come on, let's go. Let's clap our hands to the Lord. Sa mga nagdaang panahon, iisa lang po ang kahulugan ng salitang happy, joy, blessed. Iisa lang po ang meaning niyan, pero ang Panginoon, as we study the Bible, the Word of God, ang ating Panginoon, ayaw lang po tayong maging masaya. Gusto niya na mas malalim yung kasiyahan. Kasi yung pagiging masaya, pagiging happy, ito po ay nakabase lang po sa, pakisabi po, happenings. Sa event. Ayaw ng Panginoon na maging masaya ka lang dahil sa event, dahil sa occasion. Ang gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng overflowing joy. Ang overflowing joy, mas malalim sa kasiyahan. Kasi ang joy, hindi po ito nakabase sa bagay na meron ka. Ang kagalakan na binibigay ng Panginoon, meron o wala, nagagalak ka sa Panginoon. Amen. Amen. Maraming pera, sapat na kapirahan, masaya pa rin tayo sa Panginoon. Amen. Kahit may back pain, headache, stiff neck, masaya pa rin tayo sa Panginoon. Kasi siya ang nagpapagaling sa atin. Ano man yung kalagayan natin sa buhay. Hindi katulad po ng happiness, being happy, nakabase lang siya sa happenings. Pag tapos na yung occasion, malungkot na ulit siya. Ang kagalakan ay binibigay po ng ating Diyos sa bawat isa sa atin. Can we say amen to that? Disadvantage po, kapag ang isang tao ay may pagka-materialistic. Pakisabi po, materialistic. Kasi ang kasiyahan niya nakabase saan? Sa material. Every time na may material thing siya, sumasaya. Disadvantage po, yung ang isang tao worldly. Every time na may worldliness na nangyayari, masaya siya. Pero pagkatapos ng mga makasanlibutan na gawain, baksak na naman ang emotion niya. Iba po yung kagalakan na binibigay ng Diyos. Amen. Disadvantage po, doon po sa kalagayan na yung parang slave, parang alipin ka ng isang bagay, masaya ka lang kapag nandyan yung bagay na yan. Masaya ka pag may online gaming. Hindi naman masama ang online gaming. Sino po nag-online gaming? Tatay Boyet, kayo. Hindi rin ako marunong eh. Pares tayo. Hindi naman masama yan. Taas nga po ang kamay ng mga nag-online gaming dyan. Taas po ang kamay. Huwag po kayong mahiya. Hindi naman masama yan. Okay. Pero mahirap maging slave
maging addict sa online gaming kasi pag diyan ka na naging dependent, pag wala ng internet, wala ng connection, babagsak na sa kalungkutan yung damdamin mo. Pero iba po yung may kagalakan na galing sa Diyos. May online gaming man o wala, masaya ka sa Panginoon. May sakit man o wala, masaya ka sa Panginoon. May biyaya man o sapat man ang biyaya, overflowing man o sakto lang, masaya ka pa rin sa Panginoon. Palakpakan po natin ating Diyos. Nehemiah chapter 8 verse 10, tayo pong lahat tumayo as we end. Sabay-sabay po nating basahin. The joy of the Lord is our strength. Pakihawakan mo sa balikat yung katabi mo. Sabi mo, the joy of the Lord. Yugyugin mo ng konti. The joy of the Lord is your strength. It is your strength. It is the source of your strength. Lahat nga po ng malakas, pinalakas ng Panginoon, malakas nga na papuri. Diba? Malakas na ba yan? Malakas na ka. Ayun! Mga pinapalakas ng Panginoon! Hallelujah! Sabihan mo ng malakas yung katabi mo, praise the Lord! Nakakabingi. Yung isa nakakagising. Yung isa sabi, parang naghihilamos siya eh. Ay, para akong naghihilamos. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Sabi po ng salita ng Diyos, the joy of the Lord is our strength. Pag masaya ka sa Panginoon, malakas ka. Kahit may problema ka, kahit may sakit ka, kahit may pinagdadaanan ka, kapag masaya ka sa Panginoon, malakas ka. Kahit anong problema kakayanin mo, kahit anong pagsubok, kahit anong atake ng kaaway, you are strong. Why? Because the joy of the Lord is your strength. Can we say amen to that? Amen. You may now settle down in His presence. Now, ang tanong po, sa gabing ito, paano nga ho ba ito pong joy fruit? Tawagin po natin na joy fruit, di ba? Pineapple fruit, di ba? Mango fruit, banana fruit. Itong pinag-uusapan natin, pakisabi po, joy fruit. Itong joy fruit na bigay ng Panginoon sa atin, nananahan sa ating puso, paano natin ito palalaguin? Paano natin ito palalalimin? Paano natin ito padadamihin pa? Yung parang joy fruit, yung parang, kumbaga sa prutas, matamis. Hindi bulok. Hindi hinog sa pilit. Ang gusto natin yung joy fruit natin, pleasing to His eyes. Amen. So, paano natin ito palalalimin, pagagandahin, palalaguin? Bigyan ko lang po kayo ng 3 bagay. Number 1, joy grows when we focus on God's goodness, not our problems. Kapag nakapokus ka sa kabutihan ng Panginoon, masaya ka. Sino po pwede magsabing mabuti ang Diyos? Sino po pwede magsabing mabuti ang Diyos, buhay ako ngayon? Mabuti ang Diyos, may pamilya ako. Mabuti ang Diyos, may church ako. May trabaho ako. Mabuti ang Diyos, nasa Panginoon ako ngayon. Amen. Dapat nakapokus ka doon. Pakitapik nga yung katabi mo. Dapat doon ka nakapokus sa kabutihan ng Diyos. Pag nakapokus ka sa kabutihan ng Panginoon, mararamdaman mo yung saya. Kasi naiisip mo yung kabutihan ng Panginoon. Huwag mong i-magnify yung problema mo. Huwag mong i-magnify. Pakisabi sa katabi mo, huwag mong i-magnify.
Pag minamagnify mo yung problema mo, Brad, sis, ano mangyayari pag minamagnify mo? Subukan mo i-magnify yung katabi mo. Oh, ano nakita mo? Mas malaki, di ba? Huwag mong i-magnify yung problema mo. Kapag ang minamagnify mo, problema mo, yun ang lumalaki. Kundi magnify the Lord. Ang i-magnify mo, ang Diyos, ang kabutihan ng Diyos. Focus to His goodness. Anong gagawin natin para nakapokus tayo sa kabutihan ng Panginoon? Basahin natin ng malakas, Psalm 16:11. 1, 2, 3, go! You make known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence. Ano ibig sabihin yan? Pakisabi po, worship. Worship. Worship po yan. Dandanin natin. You will fill me with joy in your presence. Every time we worship the Lord in His presence, the joy of the Lord is flowing. The joy of the Lord is in us. Napansin nyo kanina, habang sumasamba tayo sa presensya ng Diyos, sino pwedeng magsabi, napakasaya. Napakasaya sa presensya ng Diyos. Amen. Nakikita ko kayo habang nag-worship kanina, pumapalakpak kayo, nagtataas kayo ng kamay, nagpupuri kayo. Iba! Iba yung saya kapag nasa presensya ka ng Diyos. Amen. Paano pa po gagawin natin para ang kagalakan na ito ay patuloy lumalim, patuloy na lumago? Number 2, joy deepens when shared with other believers. Kapag nagkakaroon ng sharing, pakisabi po, sharing. Pag nagkakaroon ng pagbabahagi, pag nagkakaroon ng pagtutulungan, nakakaramdam po tayo ng kasiyahan, kagalakan. Can we say amen? Amen. Acts chapter 2, verse 46. Pakisabi po, depression. Pakisabi po, anxiety. Pakisabi po, persecution. Ganito po ang kalagayan ng mga taong ito. Pinapatay po sila, kinukulong sila, sinusunog sila ng buhay, pinapako sila sa krus. Because of their faith, they are being persecuted because of their faith. Pero paano nila na-overcome yung lungkot, yung takot? Paano nila napagtagumpayan itong depression? Kasi nakikita nila yung kanilang mga mahal sa buhay, pinapahirapan. Nandyan, pinapakain sa leon. Nandyan, tinotorture. Alam mo kung paano nila na-overcome yon? Sharing. Basahin natin na saglit ng mabilis. 1, 2, 3, go! Every day, they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. Grabe mga kapatid, joy in sharing ito. Kaya pala hindi nila nararamdaman yung lungkot, kaya pala nila na-overcome yung lungkot, yung takot. Sa kanilang pagtitipon, nagsasalo-salo sila at masaya po silang kumakain, sabay-sabay. Nasusundan po natin, yung dati po naming church ni Ate Chris, every Sunday, pagkatapos ng worship, pagkatapos ng service, may potluck tayo po once a month lang. Minsan, lumilipas pa yung isang buwan, nagiging twice a month. Yung dati po namin pinanggalingan na church, every Sunday po yon. Instead yung pagkain ay kakainin sa bahay o kakain sa restaurant, nagsasalo-salo kami. Kaya naman yung relationship ng mga kapatiran doon, sobrang close. Sobrang rooted. Amen. Kasi po, yung ganung practice, galing po yun sa Saudi Arabia. Yung church po namin, galing dati sa Saudi Arabia. Sa Middle East.
Doon, every Friday, after mag-worship, underground sila, bawal ang service. Every Friday, nagkakaroon sila ng bonding, fellowship, potluck, pot bless. Kaya dinala po nila yun pagdating sa Pilipinas. Kami pong mga kabataang pastor, talaga namang naglilingkod sa Panginoon. Ang nakakatuwa po, mga kapatid, unti mo yung mga kabataan sa church, ang sisipag. Katulad ng mga kabataan natin dito. Lahat nga ng mga kabataan na nandito ngayon na masipag, taas ang kamay. Yan. Alam niyo po ba, every Sunday, may fellowship, may potluck, nagkakainan yung mga kapatiran sa dati naming church. Ang mga bilang po noon, mga 100 to 150 katao. At napakataas po ng plato, ang daming kutsara, tinidor. At doon ko nakita si Sister Chris. Si Ate Chris nyo, doon ko siya nakita. Doon ko siya napansin. Napansin ko siya na kahit ang daming hugasin, ang daming mga ligpitin, every Sunday nakikita ko siya, naghuhugas siya doon. Naglilinis siya. Kung ano yung pinakamahirap na trabaho, kasi pwede naman magpunas, pwede naman magwalis, may mga destino yan may mga assignment. Pero napansin ko siya, kahit medyo mahaba ang kuko, parang sosyal, pero nakita ko yung paglilingkod niya sa Panginoon. Doon ko naman siya laging binibiro at doon kami nagkaroon ng mga small talk, palakasan, encouragement. Amen. Sana po ang mga kabataan natin dito mas masipag. Doblehin yung sipag. Amen. Pastor, hindi naman ako naghuhugas ng pinggan sa bahay pagdating sa bahay ng Panginoon, maghuhugas tayo ng pinggan. Pasasayahin po natin ang Panginoon. Amen. Pastor, sa bahay hindi naman ako nagwawalis, hindi naman ako naglilinis. Pagdating sa tahanan ng Diyos, gagawin natin yan lahat para kay Lord. Malakas nga na amen! Nakakaya naman kung si pastor pa maghuhugas ng pinggan, magmamap, magliligpit. Di ba nakakaya yon? Parang sa bahay, papayag ba kayo? Yung tatay at nanay nyo, sila na nagtrabaho, tapos sila pa ang pagliligpitin nyo. Aba, hindi po. Hindi tayo papayag. Amen? Number 3, joy multiplies as we share God's Word with others. Kapag tayo nagbabahagi ng salita ng Diyos, lalo tayo nagiging masaya. Totoo po yan, mga kapatid. Napakasaya kapag tayo nagbabahagi ng salita ng Diyos. Bakit po tayo masaya? Ito po ang sabi ng Biblia. Basahin natin Luke 15:10. In the same way, I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Isa lang isa lang. Isa lang daw yung madala mo sa Panginoon. Laksa-laksa ng mga angels in heaven rejoicing. Kaya yung saya nila, nararamdaman mo yun. Sino pong masaya dito kapag may nayayaya siya sa gawain ng Diyos? Sa Sunday, bawat isa sa atin, magyayaya tayo. Malakas nga na amen. Sa Sunday, bawat isa sa atin, may invited po tayo. Malakas nga na amen dyan. Sa Sunday, bawat isa sa atin, may akay-akay tayo. Dito lang Kailangan malakas para tapos na tayo. Sa Sunday po, pupunuin po natin ang bahay ng Panginoon. Ang tahanan ng Panginoon ng mga lalaki at babae na magpupuri sa Diyos.
Para mahina pa, Brad. Last na, last. Tayo pong lahat ay tumayo para may buwelo tayo ng amen natin kay Lord. Kasi, covenant po ito. Agreement po ito. Usapang Kristiyano po ito. Ang sabi po, yung kagalakan na binibigay ng Diyos kapag tayo nakakapagdala ng mga tao sa paanan ng Panginoon, lalo po itong dumadami. Dati, ikaw lang ang masaya. Ngayon, pag nakapagyayakan ng mga tao sa paanan ng Panginoon, hindi lang ikaw masaya. Maraming magsasaya. Ultimo yung mga anghel sa langit. Kaya panalangin po natin, bawat isa sa atin, kahit dalawang tao, bawat isa, pakisabi sa katabi mo, dalawa invited mo. Dalawa, ha? Dalawa. Hindi isa, dalawa. Bawat isa sa atin, may dalawang tao po tayong dadalhin sa gawain ng Panginoon. Can we say amen to that? Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Ano po ba ang pinakamalungkot na karanasan po natin sa buhay? Para kay King David, ang Psalms chapter 51, verse 12 to 13, ito na po ang pinakamalungkot na kwento ng buhay ni King David. Basahin muna natin ng malakas. Ano pong sabi diyan? Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Then I will teach transgressors your ways, and sinners will turn back to you. Bakit po malungkot si David dyan? Bakit siya malungkot? Sa Psalms 51, alam niyo kung bakit siya malungkot dyan? Kasi po nasaktan niya ang Panginoon. Nasaktan niya ang Panginoon. Pag nasaktan mo pala ang Panginoon, malulungkot ka. Alam mo kung bakit? Mahal mo kasi siya eh. Mahal mo siya. Pag napamahal ka na sa Diyos at nasaktan mo siya, malulungkot ka. Totoo yan. Sino pong pwede masabing malungkot? Malungkot pag nasasaktan si Lord. Ano pong sitwasyon ni David dyan? David was a king. He was blessed by the Lord, but he committed a sin before the Lord. Matinding kasalanan. Ano pong kasalanan ni David? Ang kasalanan po ni David, kinuha niya yung asawa ng kanyang kawal. Pinapatay niya po yung kawal niya, tapos kinuha niya yung asawa. At nung nakagawa siya ng ganitong kalaking kasalanan, sobrang lungkot ni David. Sobrang lungkot niya. Alam niyo po, nakaka-relate po ako sa kanya. Kasi po ako sa buhay ko, nung nakagawa rin po ako ng kasalanan sa Diyos, sobrang lungkot. Nawala ang kagalakan. Nawala ang kasiyahan. Kaya ang sabi ni David, Panginoon, bigyan mo ako ng malinis na puso. Create in me a clean heart, O God. Restore unto me the joy of my salvation. Lord, balik mo sa akin yung saya. Alam mo kung bakit maraming Kristiyanong malungkot? Kasi po kahit Kristiyano na sila, namumuhay sila sa kasalanan. And which is normal. Pangit naman yung namumuhay ka na sa kasalanan, nagtatampisaw ka na sa kasalanan, parang walang nangyayari, parang tumatawa ka pa rin, parang ang saya mo pa rin. It is very normal na kapag ang isang Kristiyano, nasaktan niya si Lord, nasugatan niya ang Panginoon, sobrang lungkot. Bakit? Kasi mahal mo, Diyos. Sino pwede magsabi, mahal ko, Panginoon? At malungkot ako pag nasasaktan ko siya. Malungkot ako pag nadi-dishonor ko siya. Malungkot ako pag hindi ko siya nasusunod. Tayo po'y manalangin sa oras na ito. Panginoon,
Nakikita po namin ang dahilan kung bakit kami malungkot. Malungkot kami hindi dahil sa hindi nasusunod yung mga gusto namin. Malungkot kami hindi dahil sa konti lang ang pera namin. Malungkot kami hindi dahil sa hindi mo binibigay yung mga pinagpe-pray po namin. Malungkot kami dahil alam namin na hindi ka masaya sa mga ginagawa namin. Malungkot kami dahil alam namin na sasaktan ka namin, O Diyos, sa aming mga pagkakamali at pagkakasala. But tonight, Lord, we want to please you. We want to honor you. Nais po namin bumalik sa paanan mo. Gusto po namin ibigay muli sa iyo ang aming buhay. Isuko muli sa iyo ang aming buhay. Kapatid, if you want to surrender your life once again to Jesus, I want you to raise up your hand right now, wherever you are. Kung nais mo muling magbalik loob sa Panginoon, at kung nais mo muling sabihin sa Panginoon, Lord, nais ko pong bumawi sa iyo, Lord. Patawarin mo po ako, Lord. Pawiin mo lahat ng lungkot sa puso ko. At hayaan mo sa presensya mo, maranasan ko ang kagalakan. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Salamat sa pagpapatawad mo. Salamat, Panginoon, sa second chance. Sa maraming second chance. At hayaan mo sa pagbangon ko, Panginoon, makapaglingkod ako sa iyo, makabawi ako sa iyo. Maakay ko po ang mga tao sa inyong paanan. At sa pag-aakay ko, Lord, sa aking pagdadala ng mga tao sa panan mo, kagalakan mo ay mararanasan ko mula sa kalangitan. Salamat, Panginoon, aming Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen.